parang gusto kong kumain ng oxtail ngayon pero hindi ako marunong. Paano kaya lutuin? Gano'n ba ako? Ayan. Gusto mo ng smoker oxtail? Oo nga, yun ang iniisip ko. Kakain ako ngayon eh. Ako rin gusto mong kumain. Maluto tayo. Tara. Halika dito. Halika dito. Yun tayo. Bro. Maluto sana kami ng smoker oxtail ha. Pwede ba? Smoker oxtail? Yes bro. Smothered oxtail, bro? Yes, sir. Let's do it. Okay. Actually, meron na po tayo. Ah. Gusto niyo malaman kung paano niluto? Ito lang yan. Nagawa muna tayo ng Oh. 1:1 yung mga sumatan. Kung gagawin natin, mantika lang tsaka harina. Oh. Pagkagawa natin ng roux, saka natin lalagyan ng stock, beef stock, chicken stock. Kung ano yung available na stock sa inyo. Okay. Pag okay na yung stock natin, pwede na natin ilagay yung oxtail. Oxtail. Yung oxtail natin dyan, season na po yan. Ibig sabihin pag season, kung ano yung prepared nyo na panimpla, bahala na po kayo. Tapos, halo na lang po natin yung sa stock. Hayaan na lang natin siyang magsiwan hanggang sa lumambot. Tapos pag malambot na po yung karne natin, bahala na po kayo kung paano i-adjust yung panlasa nyo. Yun lang po. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Yummy bro, pero bago tayo magtapos, interviewin na muna natin siya, of course. May tanong lang sana ako, bro. What's up, man? Talk to me, man. Bakit ka ba nagbarko, bro? What's up, bro? You wanna know, bro? Yes, sir. Got you, man. Okay. Eh, nagbarko lang naman tayo kasi alam mo na para sa pamilya. Okay. Lalo sa tulad ko, mayroon akong 3 anak. Kuleyo ko, 2 na, kaya kailangan talaga natin magbarko. Pero yung pagbabarko naman kasi, hindi ko naman bigla na lang dumating sa buhay ko natin magbarko. Kasi ako yung nakapatid din na dating nagbabarko. Kinuha na lang niya ako dun sa dati niyang kumpanya. Kaya yun, naging na ako tuloy. Nagkatrabaho sa barko. Yun lang. Tsaka maganda rin kita rito. Kaya mas maigi rin talaga na nagbarko na ako. Kasi dati naranasan ko rin yung hirap. Galing din ako sa hirap. Pinagdaan ko lahat ng klase ng hirap. Lumaki ako sa palengke. Nagtitinda kami sa palengke, mga gulay, kung ano-ano. Kasubukan ko rin magtinda ng mga plastic sa isdaan, yung tig 25, tig 50 ng plastic. Habang may bumibili, plastic. Yan, naranasan ko yung mga, nagtinda rin ako ng mga ispupo, mga palamig. Dami ko rin pinagdaanan, kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon at binigyan niya ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa barko. So, nung nagbarko ka na, anong unang posisyon na ginampanan mo sa barko? Nag-umpisa rin ako bilang isang steward. Nag-steward ako, isa parang pag nandun ako sa kusina, parang feeling ko gustong-gusto ko rin mag-kusina. Kaya nagpursige rin ako na mag-training. Nag-training ako. Pagkawag ko sa trabaho, nag-extra ako ng mga 2-3 oras. Sa yun, dumating na rin yung opportunity na uparan ako ng position bilang ko. So, ayun. Pero narinig ko, naging steward ka, naging lead steward, hanggang Oo. sa naging senior chef. So, anong maipapayo mo sa mga gustong magbarko, bro? Sa mga gustong magbarko, kailangan talaga mahaba yung pasensya mo. Kasi sa barko, hindi mo masasabing lahat ng makakasama mo dyan, mababait. Meron at merong lalabas dyan na, alam mo na kailangan, kahit anong mangyari, mabait ka. Yun na lang talaga kailangan mo ipaglaban dyan. Maging mabait ka kahit di sila mabait sa'yo. Tsaka talaga habaan mo yung PC mo. Pasensya talaga ang kailangan mong baunin yan. Dapat yung pasensya mo dyan, kung gaano karami yung baon mong pera, ganun din karami yung pasensyang baon.
pwede pa shoutout na lang sa iyong mga minamahal bro kahit nasa malayo ka. Shout out sa mga pamilya ko dyan sa Bayambang, Pangasinan, sa Malasigi, Pangasinan. Sa asawa ko, si Mary Jane, sa tatlo kong anak, si Bianca, si Librian, si Mary Jenard, kay nanay ko, Nanay Rosa, sa lahat ng mga kapatid ko dito sa US, kapatid ko dito sa Canada, kapatid ko sa UK, mga kapatid kong nasa Pinas. Shout out sa inyong lahat. Thank you very much. Big salute sa iyo, Senior Chef Luke Dumantay. Thank you very much.